Magandang araw mga bata! Ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga kwento at makasaysayang pook at pangyayari sa ating lungsod na kinabibilangan o rehiyon. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, ay sagutan natin muna ang mga sumusunod. Piliin sa loob ng kahon ang iba't ibang pagbabagong naganap sa isang lugar. Sabihin ang tamang sagot. Narito ang mga pagpipilian. A. Para sa pagbabago sa mga tao. B. Pagbabago sa mga gawain. C. Pagbabago sa mga istruktura at kapaligiran. D. Pagbabago sa libangan. At E. Pagbabago sa populasyon. At para sa unang tanong, noong unang panahon ang mga gusali ay gawa sa kahoy. Sa kasalukuyang panahon, ang karamihan sa gusali sa lungsod ay maraming palapag at gawa na sa mga bato. Tama, ito ay titik C, pagbabago sa mga istruktura at kapaligiran. Number 2, noon kakaunti lamang ang naninirahan sa ating lungsod. Sa paglipas ng panahon, marami ang dumayong tao dito upang manirahan at maghanap ng trabaho. Magaling, ito ay titik E, pagbabago sa populasyon. Number 3, noon ang mga pamilyang Pilipino ay sama-samang sinasalubong ang bagong taon sa kani-kanilang tahanan. Sa mga nakaraang taon, may mga pamilyang pinili ang magdiwang ng bagong taon sa pook pasyalan. Titik B. Ito ang tamang sagot, pagbabago sa mga gawain. Number 4. Noon makikita ang mga batang naglalaro sa kalye ng mga larong Pinoy tulad ng patintero, tagu-taguan, tumbang preso, at iba pa. Sa ngayon, marami sa mga bata ang gumagamit na ng computer at cellphone upang makapaglaro gamit ang mga game applications. Magaling mga bata! Titik D, pagbabago sa libangan. Sa tingin niyo mga bata, importante ba na alamin natin ang kasaysayan at mga pangyayari sa ating sariling lungsod o kinabibilangang rehiyon? Tama, ang pag-alam sa mga makasaysayang pook at pangyayari sa sariling lungsod at kinabibilangang rehiyon ay dapat matutunan ng isang batang tulad mo. Dahil ito ay upang mas higit na maunawaan mo ang mga pangyayaring nagbibigay daan sa mga nagaganap sa kasalukuyang pamumuhay ng mga tao. May natatandaan ka bang maituturing na makasaysayan o mahalagang pangyayari sa iyong lungsod? At ano ang kaugnayan ng mga pangyayaring ito sa kasalukuyan? At narito ang mga maituturing nating makasaysayan o pangyayari sa ating lungsod. Alam niyo ba mga bata kung ano yung nasa larawan? Nakapunta na ba kayo sa lugar na ito? Tama, ito ay ang Luneta Park o Rizal Park. At alam niyo ba na ang Luneta Park o Rizal Park ay matatagpuan sa lungsod ng Maynila? Naging makasaysayan ng pook na ito sapagkat dito binaril ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal noong ika-30 ng Disyembre taong 1896. Ipinangalan sa kanya ang liwasang ito bilang pagkilala at paggunita sa kanyang kabayanihan. Noong pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa, ang Luneta Park ay kilala sa tawag na Bagong Bayan, mula sa salitang Bagong Bayan. At ito naman ay tama, Intramuros. At ang Intramuros ay matatagpuan din sa lungsod ng Maynila. Ito din ay kilala sa tawag na Ciudad Murada o Walled City. Sa loob ng Intramuros ay matatagpuan ang Fort Santiago, ang lugar kung saan kinulong si Dr. Jose Rizal. Ito ang Fort Santiago. Ito mga bata, alam niyo ba kung ano yung nasa larawan? Mahusay, ito ay ang bahay ng mga Nakpil at Bautista. Ang tahanang ito ay ipinatayo ni Dr. Ariston Bautista.
inventor ng isang gamot laban sa kolera at kanyang may bahay na si Petrona Nakpil. Ito ay makikita sa Quiapo, Maynila. Dito rin nanirahan si Julio Nakpil, isang revolusyonaryo at kompositor ng mga awit ng Katipunan kasama ang kanyang asawa ni si Gregoria de Jesus. At ito naman ang Asilo de Huerfanos. May malaking ambag sa kasaysayan ng gusali ng Asilo de Huerfanos na matatagpuan sa lungsod ng Malabon. Dito nanirahan ang mga batang ulila noong 1882 noong nagkaroon ng epidemya ng kolera at beriberi. Ang pahayagang La Independencia o La Libertad na dyaryo ng revolusyon o pag-aalsa ay nailimbag din sa gusali na ito. At ito naman ay ang Kapitan Moy sa Marikina. Kabilang sa makasaysayang pook sa rehiyon ng NCR ang 200 taong bahay na ito ni Don Laureano Guevara dahil ang industriya ng sapatos ay nagsimula sa tahanang ito. Kilala ang bahay na ito sa tawag na Kapitan Moy. Sa paglaon ng panahon, ito ay naging pampublikong paaralan at sa ngayon naman ay naging sentrong pangkultura ng Marikina o City's Cultural Center. Alam niyo ba kung ano naman ito, mga bata? Ito ay ang parola. Sa Napindan, Taguig makikita ang parola. Ang parola ang naging tagpuan ng mga Katipunero. Dito naganap ang maraming lihim na pagpupulong upang paghandaan ang paglaban sa mga Espanyol sa panahon ng Rebolusyon. Alam ko na ang iba sa inyo ay pamilyar na ang larawang ito. Ito ay ang sigaw sa Pugad Lawin. Ang sabay-sabay ng pagsigaw ng mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Katipunan, kasabay ng pagpunit ng sedula ng mga Katipunero ay naganap noong Agosto 23, 1896 sa lungsod ng Quezon. Ito ay isang makasaysayang pangyayari sapagkat ito ang hudyat ng pagsisimula ng paglaban ng magigiting na Pilipino sa mga mananakop na Espanyol. At ito naman ay ang San Felipe Neri Church. At alam nyo ba na ito ay ang pinakamatandang simbahan sa lungsod ng Mandaluyong, ang San Felipe Neri Church. Naging makasaysayan ang lugar na ito dahil dito naganap ang labanan ng mga revolusyonaryong Pilipino at Espanyol sa panahon ng pananakop. At ngayon mga bata, tingnan nga natin kung naintindihan nyo ang ating aralin ngayong araw sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod. Tukuyin kung saang lungsod matatagpuan ang mga larawang makasaysayang pook gamit ang mapa ng NCR. Ngayon ay nakikita nyo ang mapa ng NCR. Ito mga bata ang larawan. Saan kaya makikita ang larawang ito o ang tinatawag nating Luneta Park o Rizal Park? Tama, ito ay makikita sa Manila. At ito naman ay ang Intramuros. Sa tingin ninyo mga bata, saan makikita ang Intramuros? Magaling! Ito ay makikita sa Manila. At ito naman ay ang bahay ng Nakpil at Bautista. At ito ay makikita sa Mahusay, Manila. At ito naman ay ang tinatawag nating Asilo de Huerfanos na makikita sa Malabon. At ito ay ang sigaw ng Pugad Lawin. Saan makikita ito mga bata? Magagaling, ito ay makikita sa Quezon City. At ito naman ay ang tinatawag nating parola at makikita ito sa... Tama, makikita ito sa Taguig.
At para sa inyong karagdagang gawain, sa tulong ng nakakatandang miyembro ng pamilya, pumili ng isang makasaysayang pook o pangyayari sa iyong lungsod. Gumawa ng isang tula tungkol dito. Gawin ito sa inyong kwaderno. At laging tandaan mga bata, lubos na nakikilala ang isang lugar sa lungsod at rehiyon batay sa mga makasaysayang pook at mahalagang pangyayaring naganap dito. Maraming kwento ng makasaysayang pook at pangyayari ang naganap sa mga lungsod at bayan ng NCR. May iugnay ang kasalukuyang pamumuhay sa makasaysayang pook o pangyayari batay sa karanasan mo dito. Handa na ba kayo mga bata para sa isang maikling pagsusulit? Basahin ang mga sumusunod ng mga pangungusap. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Number 1, sa lungsod ng Quezon naganap ang sigaw ng Pugad-Lawin na naging simula ng himagsikan laban sa mga Espanyol noong Agosto 23, 1896. Ang Kapitan Moisa Marikina ay nagsilbing tahanan ng mga ulila noong panahon ng epidemya ng kolera at beriberi noong 1882. Ang bahay ng Nakpil at Bautista ay dating tinawag na Bagong Bayan noong panahon ng Espanyol. Ang San Felipe Neri Church ay makasaysayan dahil sa mga naganap na sagupaan at pagitan ng mga revolusyonaryong Pilipino at Espanyol sa lugar na ito. At ang panghuli, mahalaga ang pag-aaral sa makasaysayang pook at pangyayari upang maunawaan ang mga nagaganap sa kasalukuyang panahon. Tignan nga mga bata kung tama ang inyong mga sagot. Number 1, tama. Number 2, mali. Number 3, mali. Number 4, tama. At ang panghuli ay tama. Magaling mga bata. At hanggang dyan lamang ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Sana ay may natutunan kayo ngayong araw.